Hi Believers! Mga bagong kasagutan sa inyong mga bagong katanungan sa tulong ng All the Answers. Ano ang isa sa pinakakakaibang nilalang na nasa ilalim ng dagat? Saan nakukuha ang mga diamante? Gaano naman katindi ang mga bomb cycle? The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Let the attack begin. Here we go. Welcome to the real world. Pag gusto mong makakita ng alien, saan ka maghahanap? Sa outer space, di ba? Pero kung mga kakaibang nilalang ang trip mo, andito lang sila sa planeta natin. 70% ng mundo ay nababalot ng karagatan at mahigit 80% ng mga dagat hindi pa natin napapag-aralan. Pero hindi na kailangan ng submarine kung gusto mong makita ang hayop na pinaka-OG sa pagkakaroon ng iba-ibang organ sa katawan, ang jellyfish. 600 million years na silang palutang-lutang sa dagat. Nauna pa sila sa dinosaurs and ferns. At kahit 5 beses nang nabura ang maraming nilalang sa Earth, na-survive nila yun. Baka kasi sobrang simple ng mga dikya. Binubuo sila ng 85% to 98% na tubig. Pag inanod sa beach ang mga dikya, nawawala sila kasi nag-evaporate ang tubig sa katawan nila. Tanong lang, isda ba ang mga jellyfish? Hindi, sila ay invertebrates o hayop na walang backbone. Wala rin silang utak, dugo, puso at buto, gaya ng ibang hayop. Pero meron silang sense of gravity, kaya alam nila paano pumunta sa taas. Meron din silang simpleng nervous system, kaya tukoy nila ang liwanag, vibrations, pati chemicals. Gaano karami ang klase ng jellyfish? Mahigit 2,000. Makikita sila sa lahat ng karagatan at dagat. Ang ganda! May pink, yellow, blue, purple and orange, pati yung walang kulay. Marami sa kanila ay may bioluminescent organs na nagbubuga ng ilaw na kulay asul o berde. Umiilaw sila pag nahawakan. Panggulat sa mga balak kainin sila. Yung stinging cells sa mga galamay nila ay pangkuryente sa mga biktima. Mahilig sila sa isda, hipon, crabs at maliliit na halaman. Yung kanilang bell ay butas ng bibig. Dito pumapasok ang pagkain. Dito rin lumalabas ang dumi. Ew! Nakakadiri, di ba? Di bale, gumagana naman. 600 million years na nga eh. Yung stinging cells kanina ay mahapdi para sa mga tao.
Pero hindi nanlulusog ang mga dikya ha. Tayo lang ang dumidikit sa kanila. Taon-taon, 150 million katao ang natadali ng jellyfish. Nasa 17,170 stings kada oras. Ang dami! Kahit simple lang sila, nakakabilib ang mga dikya. May isang klase, yung lion's mane jellyfish, na mas dambuhala pa sa blue whale. Noong 1870, may nakitang ganun sa Massachusetts Bay. Kalamay pa lang, 121.4 feet na ang haba. Ang haba! Yung immortal jellyfish o Turritopsis dohrnii naman, kayang i-clone ang sarili. Kaya pwede siya mabuhay habang buhay. I believe! Mula sa kailaliman ng dagat, lipat tayo sa tubig na nahuhulog mula sa langit. Dahil sa climate change, mas napapabalita na ang bomb cyclones. Nakakatakot! Nakakatakot nga pakinggan pero tinawag silang bomba hindi dahil sa lakas ng bagyo, kundi dahil sa mabilis silang mabuo. Yung biglang pagbagsak ng atmospheric pressure parang bombang sumasabog. Yun din ba ang bagyo? Marami silang pagkakapareho sa hurricanes o mga super bagyo, gaya ng malalakas na hangin, maramihang buhos ng ulan, pati yung pagkakaroon ng mata o sentro ng bagyo. Nagkaiba sila kung paano nabuo. Ang hurricanes mula tropical areas na may mainit na temperature ng dagat. Kaya marami sila pagpatapos na ang summer at umpisa ng autumn. Ang bomb cyclones naman, hindi kailangan ng mainit na katubigan. Pwede silang mabuo sa dagat o sa lupa basta't magsalpukan ang mainit at malamig na hangin sa mid-latitudes. Marami sila pagpatapos na ang autumn at umpisa na ng spring. So, iba pala yun sa totoong bomba. Tama, pero buti na rin na aware tayo para handa tayo kung tumama ito sa atin. I believe. True or false? Madalas ang area na sakop ng bomb cyclones ay mas malaki ng 4 na beses kaysa hurricane o super bagyo. Kung sinabi niyong true, malamang tama kayo. Madalas mabalita na sobrang lupit at bagsik ng hurricanes. Pero ayon sa experts, pwedeng sumakop ng mas malaking area ang bomb cyclones. Buti na lang at hindi gano'n mapanira. Kadalasan, ano pa man, dumadalas ang mga super bagyo dahil pinapainit ng climate change ang mga karagatan at himpapawid. Problema ngayon ang climate change na epekto ng mga ginagawa nating mga tao. Pero sa kasaysayan ng mundo, may mga climate change na dulot ng kalikasan. 1 to 3 billion years ago, mas mainit ang Earth. Ang init na ito, malamang ang susi kaya nabuo ang diamonds 100 miles sa ilalim ng lupa. Ang lalim! 100 miles underground! Maabot yung hukay ng ganun kalalim? Hindi, dahil sila ang lumalapit sa atin. Weh! Yung diamonds na nakukuha natin ay umangat millions of years ago nung may sumabog na bulkan, saka lumamig sa material na kung tawagin ay kimberlites. Karamihan ng diamonds namimina dito sa kimberlite deposits. Posibleng marami pang diamonds sa loob ng daigdig pero wala tayong paraan para maabot sila. Diamonds ang isa sa pinakamatibay na bagay sa mundo. Nagagasgas lang ito ng kapwa diamond. Pwede palang bagsakan ng mabigat na bakal ang singsing na may diamond? Huwag! Pwede pa rin silang matapyasan at mabasag. Sa lahat na nakukuhang diamonds, 30% lang ang pwedeng gawing gems. Ang iba ay sa manufacturing na napupunta tulad ng cutting blades at gamit para sa drilling dahil matibay ang diamonds. Napansin niyo ba? Hindi lahat ng diamonds ay malinaw. Iba-iba ang kulay nila. May blue, green, orange at red ang pinaka-rare. Pinaka-common naman ang yellow at brown. Isa sa pinakasikat ay ang Hope Diamond na nasa Smithsonian Institute. Bihira ang ganitong blue diamond at nasa $350 million ang halaga nito. 45.52 carats ang timbang nito. Gaano kabigat ang isang karat? Nasa 0.2 grams o 1/5 ng 1 gramo. OMG! Super laki ng Hope Diamond! Ang pinakamalaking rough diamond ay ang Cullinan Diamond. 3,106 carats or
1.3 pounds ang timbang nito nung makuha sa South Africa noong 1905. Kaya lang hindi na ito buo. Hinati-hati ito sa 9 diamonds at 2 doon na sa crown jewels ng Great Britain. I believe. Maraming nagkakandara pa sa diamonds, pero ginto ang dahilan kaya marami ang nag-alsa balutan noong California Gold Rush noong 1849 sa Amerika. Noong March 1848, nasa 157,000 residente lang meron sa noong bagong teritoryo sa California. Sa loob lang ng 7 taon, dumating ang mahigit 300,000 na dayo. Dahil sa biglang dagsa ng tao at kayamanan, nag-level up agad bilang state ang California. Damay pati ang San Francisco na naging ganap na syudad. Sa panahon ngayon, ang pangalan ng kanilang professional football team, ang San Francisco 49ers, ay pagpupugay sa mga dumayo noong 1849 California Gold Rush. Kasagsagan ng Gold Rush noong 1852 hanggang sa nauso ang pagtuklas sa silver sa Nevada noong 1859. Sa loob ng isang dekada, $80 million ng ginto ang namina sa California. Pero halos walang minero ang yumaman. Tiba-tiba yung mga tindero. Ang mahal na mga paninda nila. Kung i-convert sa pera ngayon, ang halaga ng isang itlog ay halos 1,500 pesos at halos 6,000 pesos naman ang kalahating kilong kape. Grabe! Biglang yaman din si John Studebaker na sumikat katagalan gawa ng mga kotse niya. Pero nagbenta muna ng wheelbarrows sa mga minero. Asenso din ang magpartner na sina Henry Wells at William Fargo ng Wells Fargo Bank. Sino pa ang yumaman dahil sa mga minero ng Gold Rush? Isa siyang tailor o sastre na ipinanganak sa Germany. Nung una, plano niya magbenta ng canvas tarpaulin at takip sa wagons. Siya ba ay si A. Calvin Klein, B. Levi Strauss, C. Gucci? Ang tamang sagot ay B. Levi Strauss. Wala sa planong magbenta ng tarps, kumambyo siya nung nalaman niyang naghahanap ng matitibay na pantalon ang mga minero. Doon nag-umpisa ang jeans line niya. I believe